tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit na balita mula sa gitnang silangan ang ating tututukan ngayon. Naglunsad ng mga bagong pag-atake ng militar ang Estados Unidos laban sa mga target ng Iran sa Strait of Hormuz. Ang hakbang na ito ay isinagawa matapos salubungin ng pampasabog ang tatlong barkong pangkalakal sa naturang ruta. Ang mabilis na pagtaas ng tensyon ay nagbabantang sumira sa pansamantalang kasunduan na naglalayong tapusin ang labanan. Ayon sa pahayag ng US STAN, Central Command sa kanilang social media, ang mga pag-atake ng puwersang Amerikano ay naglalayong magpataw ng mabigat na kaparusahan sa mga responsable sa pananabotahe sa mga sibilyang barko. Binigyang diin ng Washington na hindi nila papayagan ang marahas na panghihimasok sa mga pandaigdigang daanan ng tubig kung saan dumadaan ang mga inosenteng tripulante na nagdadala ng supply ng enerhiya. Inihayag ng isang opisyal ng Estados Unidos na ang mga pangunahing target ng kanilang operasyong militar ay kinabibilangan ng mga air defense system, coastal surveillance system at ground-to-air missiles ng Iran. Kasama rin sa mga binasag ng puwersang Amerikano ang mga launch site para sa mga anti-ship cruise missiles at mga drone, pati na rin ang ilang pasilidad sa daungan na ginagamit sa mga operasyon ng kanilang militar. Sinabi naman ng isa pang opisyal na ang serye ng mga pag-ataking ito ay inaasahang magtatagal ng ilang oras at may layuning wasakin ang mas maraming target kumpara sa nakaraang buwan ng Hunyo. Ayon sa kanyang pahayag, tila hindi nakikinig ang Iran sa mga babala kaya naman minabuti ng Estados Unidos na lakasan ang tunog upang maiparating ang mensahe na may seryosong kahihinatnan ang bawat agresyon sa rehiyon. Kasabay ng mga pag-ataking militar sa Himpapawid, ipinatupad din ng Estados Unidos ang isang mabigat na parusang pang-ekonomiya laban sa Tehran. Pinawi ng Washington na lisensyang nagpapahintulot sa pagbebenta ng langis ng Iran na dait ng bahagi ng pansamantalang kasunduan. Ang mabilis na desisyong ito ay naglalayong putulin ang pondo ng Iran matapos ang mapanganib na pag-atake sa mga tanker ng langis sa Strait of Hormuz. Ang mga naganap na pag-atake sa tatlong tanker ng langis sa Strait of Hormuz ang itinuturing na pinakamalalang insidente sa loob ng isang araw simula noong huling bahagi ng Abril. Ayon sa International Maritime Organization ng UN, ang mga pag-ataking ito ay nagbabantang harangan ang daloy ng trapiko sa karagatan sa panahong sinusubukan ng mga bansa na ibalik sa normal ang pandaigdigang kalakalan at bawasan ang krisis. Isa sa mga barkong pangkalakal na tinamaan ng pampasabog ay binalot ng matinding apoy habang naglalayag sa labas ng baybayin ng Oman. Ayon sa ulat ng United Kingdom Maritime Trade Operations, isang liquefied natural gas tanker ang inatake ng mga puwersang Iranian matapos nitong balewalain ang kanilang mga babala, bagaman hindi direktang inamin ng Tehran ang responsibilidad sa naganap na mapanganib na pagsabog sa dagat. Samantala, ang dalawa pang barkong pangkalakal na kasabay na inatake ay nagtamo rin ng bahagyang pinsala sa kanilang istruktura. Sa kabutihang palad, walang naiulat na nasugatan sa mga tripulante ng dalawang barko at nagpatuloy pa rin sila sa kanilang paglalakbay. Gayunpaman, ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding takot sa mga kumpanya ng barko na regular na dumadaan sa naturang ruta na nagdulot ng pagkaantala. Ipinapakita ng mga detalyeng inilabas ng ahensya ng United Kingdom na ang lahat ng tatlong pag-atake ay naganap sa baybayin ng Oman o malapit sa United Arab Emirates. Ibig sabihin nito, ginagamit ng mga barko ang rutang malapit sa Oman upang iwasan ang kontrol ng Iran. Ang pag-ataking ito ay nagpapatunay na kahit ang mga alternatibong ruta ay hindi naligtas mula sa mga banta ng pambobomba at pananabotahe sa rehiyon. Iginigiit ng pamahalaan sa Tehran na ang kanila lamang inaprobahang ruta sa hilagang bahagi ng Strait of Hormuz ang ligtas para sa mga dayuhang barko. Hinihiling ng Iran na magparehistro ang lahat ng sasakyang pandagat sa kanila at magbayad ng kaukulang bayarin para sa pagdaan. Ang hakbang na ito ay tahasang tinatanggihan ng Estados Unidos at ng mga bansa sa Gulpo dahil lalabag ito sa malayang paglalayag na pinaiiral. Mariing kinundena ng bansang Qatar ang serye ng pag-atake, partikular na ang pag-target sa kanilang tanker na Al Rekayat. Inihayag ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Qatar na ang pag-ataking ito ay isang malinaw na paglabag sa batas ng pandaigdigang nabigasyon at seguridad sa enerhiya ng buong mundo. Dahil dito, opisyal nilang pinapanagot ang pamahalaan ng Iran sa lahat ng legal na kahihinatnan nito.
Ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakamahalagang daanan ng tubig sa buong mundo, kung saan sa normal na panahon ay dumadaan ang may ikalimang bahagi ng kabuuang supply ng langis at natural gas ng daigdig. Ang anumang aberya o labanan sa estratehikong rutang ito ay may direktang epekto sa presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado na maaaring magdulot ng matinding krisis sa ekonomiya ng maraming bansa kabilang ang Pilipinas. Ang biglaang pagsiklab ng karahasan ay naglalagay sa pansamantalang kasunduan sa bingit ng pagbagsak. Ang kasunduang ito ay binuo upang pigilan ang tuluyang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Dahil sa mga bagong pag-atake at pagbawi ng lisensya sa langis, nangangamba ang mga eksperto na mas lalong hihigpit ang tensyon at magiging mas mahirap ang pag-abot sa isang permanenteng kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa panig naman ng Iran, iniulat ng kanilang media ang sunod-sunod na malalakas na pagsabog sa mga madiskarteng lugar tulad ng Qeshm, Bandar Abbas at Sirik. Inihayag ni Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi na ang ginawang pag-atake ng militar ng Estados Unidos ay isang tahasang paglabag sa kasunduan. Binalaan niya ang Washington na may kaukulang tugon ang kanilang bansa laban sa anumang anyo ng dayuhang agresyon. Naganap ang mga pag-atake ng Estados Unidos sa isang napakasensitibong oras kung kailan naroroon si Pangulong Donald Trump sa Turkey para sa summit ng alyansang militar ng NATO. Ang koordinasyon ng mga pag-atake habang nagaganap ang mahalagang pulong na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng Washington na protektahan ang kanilang mga interes sa gitnang silangan kasama ang buong suporta ng kanilang mga kaalyadong bansa. Bukod dito, ang mga pag-atake ay naganap din habang isinasagawa ang ilang araw na pagdadalamhati at libing para sa kagalang-galang na kataas-taasang pinuno ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei na napatay sa simula ng digmaan. Ang sitwasyong ito ay lalong nagpainit sa damdamin ng mga mamamayang Iranian na kasalukuyang nagluluksa na nagpapataas ng posibilidad ng mas marahas pangganti laban sa mga puwersa ng Amerika. Dinala ang labi ni Khamenei sa banal na lungsod ng Qom kung saan daan-daang libong mga nagdadalamhati ang naglakad patungo sa moske ng Jamkaran. Ang libing alin ay dinaluhan din ng mga opisyal mula sa Iraq kung saan binalak ding dalhin ang kanyang labi sa mga banal na lungsod ng Najaf at Karbala bago tuluyang ilibing sa Mashhad na nagpapakita ng malawak na impluwensya ng yumaong pinuno sa buong relihiyosong komunidad sa rehiyon. Sa kabila ng mga seremonya, kapansin-pansin ang hindi pagpapakita sa publiko ng anak ni Khamenei na si Ayatollah Mojtaba Khamenei na siyang itinuturing na bagong kataas-taasang pinuno ng bansa. Ayon sa mga ulat, siya ay kasalukuyang nagtatago pa rin matapos masugatan sa nakaraang airstrike na pumutol sa buhay ng kanyang ama na nagdudulot ng karagdagang haka-haka tungkol sa katatagan ng pamunuan sa loob ng Iran. Dahil sa mga kaganapang ito, ang mga diplomatikong pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay pansamantalang natigil. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang pinagmulan, walang magaganap na negosasyon hanggat hindi natatapos ang buong proseso ng paglilibing kay Khamenei. Ang pansamantalang tigil talakayan na ito ay nagbibigay ng oras sa magkabilang panig na muling suriin ang kanilang mga susunod na hakbang sa digmaan. Sa pangkalahatan, ang muling pagbabalik ng marahas na bakbakan sa Strait of Hormuz ay nagpapakita ng marupok na kalagayan ng kapayapaan sa gitnang silangan. Habang patuloy na nagpapalitan ng puwersa ang Estados Unidos at Iran, ang buong mundo ay nagbabantay sa maaaring maging epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad. Manatiling nakatutok para sa mga susunod pang ulat dito lamang sa ating balitaan.